Hello, welcome po sa ating pag-aaral dito sa Book of Mark. Again, many things happened since na nakapag-upload po tayo ng video at too much kumbaga to narrate, para sabihin. In the meantime, meron na po tayong pagkakataon this time na may pagpatuloy natin itong ating pag-aaral. Yes. By the way, dito po kasi sa kung saan po kami ay it's really becoming cold sa outside. At ang tema kasi, ang goal natin sa ating recording ay sa garden ang setting. And yet talagang hindi conducive, hindi magawa. Dito muna tayo sa loob ng bahay with some help ng mga artificial lighting. Yan muna tayo. Anyways, kumusta na po kayo? Hopefully you are doing well. At ngayon sa Pilipinas, sa ating mga viewers sa Pilipinas ay mukhang maayos naman ang panahon as far as yung literal na weather, di po ba? Pero sa political weather naman, parang so many things happening. Kaya hopefully mga leaders natin sa Pilipinas will find a solution na kung saan ay hindi po tayo nagmumukhang pinapanood ng buong mundo kung ano yung nangyayari sa Pilipinas dahil kakaiba. Imagine ang dalawang pinakamataas na leader natin ay hindi po magkasundo. Anyways, sige po, hindi po tayo bahagi nun, at least for the meantime. Ang gusto po nating focus ay dito lang kung ano yung pag-aaral natin sa Book of Mark or sa Bible. Ano po? If you have a Bible, sige po, open sa Book of Mark chapter 3 tayo. Kukover natin itong verse 7 to verse 12. Yan. Welcome everyone. Like I said, nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan at Christmas time is coming. Hopefully you have and feel that spirit of ang tagapagligtas natin, ating Panginoong Yeshua, came to make a way na tayo ay matama ang ating relationship sa ating Panginoong Diyos, even Yahweh. No po. Sige, I will start reading dito sa verse 7. Ang sabi po dito ay, "But Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea and Jerusalem and Idumea, and beyond the Jordan, and those from Tyre and Sidon, a great multitude, when they heard how many things he was doing, came to him. So he told his disciples that a small boat should be kept ready for him because of the multitude, lest they should crush him." Verse 9, verse 10, "For he healed many, so that as many as had afflictions pressed about him to touch him. And the unclean spirits, whenever they saw him, fell down before him, and cried out, saying, 'You are the Son of God.' But he sternly warned them that they should not make him known." Yun po yung ating segment. Verse 7 to verse 12. Now again, ang ating pong ginagawang pag-aaral dito sa Book of Mark, we follow ang story
we bring out yung context at yung explanation, ang interpretation. And then we tinitrace natin yan in our present time. Kumbaga, ano ba yung kaugnayan nitong kwentong ito sa buhay ko ngayon. Ayan. Kaya we know exactly kung ano po yung pattern or yung outline ng ating pag-aaral. Kasi minsan nga may mga nagtuturo sa Bible na ang daming mga definitions, ang daming mga historical na you will learn a lot. Not to make them wrong, pero too much knowledge ang maririnig natin. Pero one thing, ang naglalak ay yung ano ang kaugnayan nito sa aking buhay ngayon. Ayun. Yan po ay we taught that maraming beses sa hermeneutics and homiletics sa ating Bible College na kung saan ang teacher dapat ang i-convey niyang mensahe ay may kaugnayan sa buhay ng tao. Yan. Kaya nga ang salita ng Panginoon ay ano po siya, is for all time. Bakit po siya for all time? Kasi nabibridge mo siya sa current time kung sino man yung audience during that time na naituturo o naipipreach ang salita niya. Yun. Kaya yun po, we continue in that pattern. We continue in that discipline na nawa tayo pong nakikinig, nagpo-follow sa ating study that you have noticed yung ganun na ating pamamaraan. Ano po? O sige, ngayon, itong segment na ito, again, ang challenge sa atin, ano ang kaugnayan nito sa ating panahon ngayon? Yes, alright. Ang sabi sa verse 7, by the way, ang previously, yung last video natin, ito yung part na nag-heal ang ating Panginoong Yeshua sa sinagoga during Sabbath day. Nandun nga yung mga Pariseo at they do not appreciate that na magpapagaling ka sa araw ng Sabado. So, hindi siya kabilang. Ang ating Panginoong Yeshua, Panginoong Jesus, hindi po siya, kumbaga, kakaiba yung kanyang approach since He knows who He is and He knows where He came from and He knows what He is about to accomplish dito. Hindi po siya pa sama-sama kung ano yung mga given na discipline na o yung kanilang kultura, even yung kanilang kumbaga religious practice ay hindi yan ang ating Panginoong Yeshua. Kumbaga, He is who He is and He knows the absolute right approach kung paano makitungo sa kapwa at paano makitungo sa Panginoong Diyos. Siyempre, siya mismo ay persona siya ng triune God natin, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, nagalit sila sa kanyang approach since hindi nila makomprehend where He is coming from. Pero siyempre, sila naka-bound lang kung ano yung dapat ginagawa at hindi ginagawa during Sabbath. Ayan. Kaya ngayon, may mga pagtatangka silang patayin siya o i-stop itong taong ito. Ayan. Well, tingnan natin ngayon ang continuation nito sa verse 7. Sabi niya nga, but Jesus withdrew with His disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed Him. By the way, ito pong sea na ito, he's talking about the big Gennesaret Lake or yung Sea of Galilee. Ano po? Na sa lawak niya, sa laki niya, tinatawag siyang sea.
Hindi po ito ocean. Hindi po siya tulad sa Pilipinas yung open sea na Pacific Ocean. Hindi po. It's talking about yung within Israel, yung Sea of Galilee. Doon, pumalaot sila. Yun. And then, sabi, and a great multitude, nasa verse 7 pa rin po ako, from Galilee followed him, and from Judea, and Jerusalem, and Idumea, and beyond the Jordan, and those from Tyre and Sidon, a great multitude. When they heard how many things he was doing, came to him. Ayon. Papansin po natin itong mga nabanggit na mga different places. Yung mga tao are into following ang ating Panginoon. Pero meron pong isang key phrase dito. Yung pagdating ng mga tao, pag-follow sa Panginoon ay something about mababasa natin sa end of verse 8. Ang sabi, when they heard how many things he was doing, came to him. Ang nakarating sa mga tao, ang narinig ng mga tao, kung ano yung kanyang gawain. Hindi po yung kanyang pagtuturo, yung kanyang gawain. Ayan. Kaya minsan, kung dalhin natin sa panahon po natin ngayon, ang mga tao, they are mga Bible teachers or mga Bible na mga nagsisimulang magturo ng Bible. Ang kanilang minamaster, kung ano yung nakikita nila sa internet, sa YouTube, kung paano kagaling magturo itong taong to, kung gaano napalaki niya yung kanyang church and everything. So, yun na ngayon. Kumbaga, sabihin nating dalawang area, ano po, ang area ng dapat every Bible teacher should be aware constantly. Number one, yung personal practice mo, personal life mo, and the other one is how you convey the scripture. Baga, siyempre, itong personal walk mo is how you relate to your fellow man and how you relate to your God. And then, siyempre, dahil nasa area tayo na nagtuturo o nagpapastor, ay meron ka dapat skill. Dapat meron kang gift kung how you convey yung salita ng Panginoon sa mga tao. Ang nangyayari po nowadays ay itong part na ito na lang. Para bang akala nila kung marunong kang magturo, mag-preach, bombastic ka, ay people will follow you. Ano po? Kaya mapapansin natin, nawawala yung unang more important, even the most important part na dapat ang pamumuhay o yung klaseng pagkatao, yung character ng tao, yan muna ang dapat masasettle. Ngayon, kung yun ang nakikita ng mga tao, ay very, kumbaga, concrete and tangible, dahil yun ang nakikita nila sa'yo. Ayan. Sabi ko nga, may isang nagbigay ng illustration or example, kumbaga advice, I will say, na sabi niya, makikita mo talaga kung how much or kung sino yung tao, kung the moment na siya ay halimbawa, nag-re-repair ng something, hawak yung martilyo, pag napukpok niya yung kanyang daliri, ano yung magiging reaction niya? Yun siya. Yun siya. Dahil yun, hindi niya may kubli kung sino siya eh. Something like that. Kaya ang Panginoon ay kung ano yung nakikita nila sa Kanya, yun ang driving
force or driving influence na nagpa-follow ang mga tao. I hope tayo po na mga nagtuturo sa salita ng Panginoon, yun po ang ating gawing inspiration. Hindi lang yung ang dami mong i-explain, may mga Greek ka pa, may mga kung ano-anong komentaryong ino-open para lang mag-sound na para nag-aral ito, nag-research ito. Hindi po 'yun eh. Kumbaga yung kung ano, yung first part, anong nakikita ng tao sa atin, and then how well do you communicate? How well you communicate ang salita ng Panginoon. Di po ba? Now, kung tayo, even hindi tayo nagtuturo, makita mo yung tao, gentle siya, maayos siya, hindi siya vindictive, o hindi siya namumulpito, ika nga, sa kanyang pagtuturo. Maayos yan. Parang may pleasant heart, may pleasant spirit, may gentle spirit ang taong ito. Hindi. Tapos, kung makita mo yung kanyang pagkatao, character niya, napakagaan na makinig dun sa kanyang communication pagdating sa salita ng Panginoon to you, to me. Ako, gusto kong pakinggan ang mga ganon na klaseng tao. It doesn't matter kahit gaano pa kadalubhasa, ka-eloquent, karunong, kadaming information na binibitawan sa pagtuturo, pero pag tingnan mo yung character ay, no, I don't want to be like that person. Ayun. Kaya sa atin po, ang ganda nitong 7 and 8, ang mga tao, they followed Yeshua because of what they saw in Him. Di po ba? Challenge po yan. Ngayon, kung pleasant tayo, now, it really doesn't matter how many people will follow us. Ngayon, kung gusto mo lang people will follow you, well, ambition yan. Hindi po siya natural na progression ng isang Christian leader. Alright. Verse 9. Ang sabi naman sa verse 9, so he told his disciples that a small boat should be kept ready for him because of the multitude, lest they should crush him. Now, ang Panginoon, He is not there to be welcomed by people. Andito na ang mga tao, they're coming na. So, habang nasa shore sila, ay basta yung escape boat, dapat nandyan. Kasi kung hindi, ang mga tao, they don't know the limit on how they will approach you. Baka mamaya ay magkaroon ng stampede and they don't care as long as they will have a part na makuha nila yung mahaplos ka or everything kahit nandiyan ka na sa ilalim ng mga tao. People do not know their limit. Kaya ang Panginoon, siyam na mismo na mag-prepare ka ng scapegoat natin if ever meron tayong paraan na maka-escape. Ano naman po kaya yan sa buhay natin? Well, ang buhay na ito ay as we go on, as we move on, may mga part na people will not like us. May mga stage pala na people will not like us. But there will be stages na people will love us. People will love what we are doing. Whether kahit hindi sa ministry, kahit sa workplace, kahit sa school, kung ano man sa mga natin, mga friends natin, na the more they express their liking sa atin, the more na mai-stuck tayo. Lulunukin tayong buhay if we do not have our own mission sa buhay na ito. Kasi ang Panginoong Jesus, Panginoong Yeshua, He came to live a life na sinless until the time na maialay niya ang kanyang buhay para maging kabayaran ng lahat ng kasalanan ng tao, ang kanyang malinis
na buhay. Ayan, yun ang mission niya eh. Eh ngayon, he is in the process na matetest kung hanggang saan yung kalinisan niya. Excuse me po, na meron siyang kapangyarihan, yung kapangyarihan na yan, nakakapagpagaling siya ng mga may sakit. Pero ang ultimate na mission niya ay yung maialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ano pong kaugnayan nito sa atin ngayon, lalo na sa ating mga Kristiyano? Tayong lahat po kasi ay may calling. Each one of us, meron pong pinapagawa ang ating Panginoong Diyos sa atin. Hanggang hindi po klaro sa atin ano man yung calling inassign ng Panginoon for us to do, wala, pasama-sama lang tayo. Pasama-sama lang tayo. To the point, pag may ang mga tao gusto nila yung ginagawa natin, stuck na tayo doon. Kasi gusto natin yung naririnig yung pangalan natin, ina-appreciate ka, gusto mo yan, hindi ka naalis dyan. Kaya maraming mga tao, even sa when it comes to career-wise, stuck po sila for many years dahil gustong-gusto yung kanilang performance, ang kanilang, yung mga unbelievers, we can understand. Pero bilang Kristiyano, each one of us should know exactly kung ano yung calling na binigay ng Panginoong Diyos sa atin. And we pursue that. May mga kalye tayong, may mga kanto tayong madadaanan na gustong-gusto tayo ng mga tao. But we should continue pursuing yung calling ng Panginoon sa atin. Because ang buhay na ito is between us and our Creator, our God. Hindi po yung gusto natin, yung ano tayo, we are loved by people. I was just listening the other day, yung video ni Denzel Washington, na kung bakit daw ang mga strong people, they love to be by themselves because they don't need people to love them or to like them para ma-feel niya yung value niya. Yan ang mga strong people. Hindi yung dapat may mga taong magsasabing ina-approve ka. Oh, maganda yung ano mo. And everything. Mga weak people ang mga ganon. Yun na nga, they labor, they really exert so much effort just to be loved, to be liked by the people around them. Yes, ang Panginoon hindi. Kung liking lang, andito na ang maraming tao. Marami na yung may gusto sa Kanya, pero that is not His calling alone. Kundi ang calling niya, He has to live a righteous and godly life until the day na may offer niyang kanyang buhay. Learn from that. Ano po? Verse 10. For He healed many, so that as many as had afflictions pressed about Him to touch Him. And the unclean spirits, whenever they saw Him, fell down before Him and cried out, saying, You are the Son of God. Dito po, ang mga unclean spirits, na kumbaga, sila yung mga namatay sa Genesis chapter 6 na mga angels, mga naging anak ng mga fallen angels sa mga babae na during the flood namatay sila. Yan sila basically ang mga unclean spirits na they are just here kumbaga nag-o-occupy
ng mga tao, pero they have no place in themselves. Wala po silang proper na tirahan na tao. Ano po? Sila, they know who Yeshua is. Alam nila ang ating Panginoong Jesus. Kaya every time na may encounter nila, they cannot help themselves but to sabihin nila, ikaw ang Son of God. They knew Him. Ibig sabihin, kung ang mga unclean spirits, if we can learn from them, dahil sila, they know who Yeshua is even from the beginning. Di po ba? Even from the beginning ng kanilang pagka-create, alam na nila kung sino siya. Tayo, we will see Yeshua face to face the time na tayo'y iwan na natin yung physical body na ito, and we will be in the presence of God. Doon pa lang natin siya makikita. Now, kung may mga beings na they knew exactly who He is, you are the Son of God. Meaning, siya ay, kumbaga, siya talaga kung sino ang kiniklaim niya na kung sino siya. At kung ano yung mga pangako niya, mga pananalita niya, those are legit. Na kung sino man ang magpakumbaba, mag-confess sa kanilang mga kasalanan, maniwala na siya ang ating tagapagligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bibigyan siya ng banal na espiritu para makapamuhay ng kakaiba na this time, banal at matuwid. Yun po ang pangako, salita ng ating Panginoong Jesus. Kung yun ay i-embrace natin yan, wala tayong kamali, ika nga. Absolute kasi ito, ang salita ng Panginoon. And let's try to listen a little bit dito sa mga unclean spirits. Nagpapatibay ang ating pananampalataya. Kung pakinggan lang natin ang kanilang patotoo kung sino itong Jesus or Yeshuang ito na nanggagaling mismo sa kanila. Ganun na lang yung ganun na lang yung reverence na meron sila when it comes to our Lord, because they see Him in the Spirit. They know who is the Elohim na nasa loob nitong physical na tao na ang ating Panginoong Jesus. Ayan. And then, ang last verse po, sabi niya, sa 12, but He sternly warned them that they should not make Him known. Dahil hindi pa panahon. Remember, nasa chapter 3 pa lang tayo. Take note, chapter 3 pa lang tayo ng Book of Mark, na kung saan ay so many more things ang mangyayari. Para bang He will be tested until the time na i-offer niya yung kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo on the day of Passover. Meron pa siyang mga mga ilan pang taon, 2, 3 pang taon ang kanyang i-go through para mapatunayan na siya nga ay worth being our Messiah, dahil sa lahat ng kanyang may encounter sa buhay na yon, hindi po siya nagkasala. Ayan. Wala pong pagmamadali, when it comes to Christianity. Tayo po lahat ay matatest tayo. Kung tayo ay we need to help the weak, matetest po tayo dyan. Pag naman tayo ay weak, mas tetest yung ating humility, hingi tayo ng tulong, whether sa kapwa o sa ating Panginoon. Meron naman yung kumbaga, you have so much wealth, matetest yung generosity mo. Meron naman yung may nagkamali sa'yo, matetest yung mercy mo. Lahat yan ay dadaan po sa atin. Habang buhay po tayo, di po ba? Kahit
Every single day, iba po yung nai-encounter natin sa buhay na yon. Consider that, na yan po ang testing sa atin, how we will handle ang ating mga sarili. How are we going to demonstrate ang ating pagiging Kristiyano? Ang pinakamahirap dyan ay yung pag tayo ay nasa taas, ano na yung ating attitude towards dun sa mga needing of our assistance or our mercy sa kanila. Diyan mo makikita eh. Kasi pag nasa baba ka, madaling magpakumbaba, help me, o madaling maging friendly. Pero pag nasa taas ka, halos ayaw mo nang ngumiti. Kasi ikaw ang ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nagpapatawad. Huwag nawa pong ganon. Tayo pong lahat ay matetest in all circumstances kung totoo nga yung ating pagiging Kristiyano. Sige po, hanggang doon lang tayo. We'll continue. Sa beginning verse 13. Even this afternoon po, I will continue itong series natin. Salamat po again, si Pastor Ramses Gambo po ito. At hanggang sa susunod, God bless you and shalom. Shalom. Shalom, shalom.